Ayan, may i-check tayong aircon. Panasonic. Ayan. Nano. Ito yung bagong design ni Panasonic Ayan. Gumagamit na siya ng R32. Pandarin natin. Hala, ayaw mag-on. Ayaw mag-on. Check muna natin doon sa breaker. Pas check natin yung error. Pindutin natin yung check dito. Pan photo so ka dyan, pre. Tester na lang, pre. Sokin mo natin. Lakas Wala. Tatlong beses yan, tapos mamatay. Ang lakas ng niya, fan motor. Parang wala po. Abnormal yun. Replacement nga na yan, sabi nila. Kasi hindi na nagpapanasyon ng maganda. Sa ilang taon na po to, sir? Ang lakas. Na-encounter ko to sa LG. Pero sa to hindi ko pa na-encounter na ganito yung R32. R32 yan, mga master. Ayan ang R32. Hindi lang masyadong kita. Panasonic. Yan. Nakapektuhan nata yung board niyan Board yan. Ayan, kinalas na natin. Yung dala natin na motherboard ay pang R410A. Hindi yan. Kung 410A, titingnan natin siya kung compatible siya sa 410A. Kasi R32 to Tingnan natin kung pwede siya. Ayan, dito kayo mamaya. Ayan, magandang araw sa ating lahat. May ni-repair tayo kanina. Sayang lang hindi natin na-videoan. So far, na ayos natin. I-explain ko lang ito. May ngayon, may Panasonic na gumamit na siya ng R32 na refrigerant. Ang niya, although pareho siya ng DC yung pan motor niya sa indoor, pareho siya ng voltage requirement, pero may pa rin siya, may kaibahan pa rin siya kung i-compare mo siya sa yung gumamit siya ng R410A na refrigerant. Ang ngayon, ito pakita ko siya. Ito yung kung saan ay gumagamit siya ng 410A, pero pag yung ginawa natin kanina ay R32. Ngayon ang lang niya, ang magkaiba lang sa kanya, may mga dinagdag si Panasonic doon ng mga pyesa na ginagamit niya. Doon meron pa siyang ibang socket dito na meron kang makikita dito na ibang socket, kasi ito tulad nito sensor, tapos basta meron siyang mga nadagdag. Ngayon ang kaibahan lang niya dito, gumamit siya ng relay para patakbuhin yung motor sa labas. Doon wala siyang relay sa R32 na yon. Yun na yung sa kanya, kaibahan sa kanya. Tapos dito pala pag-usapan natin ay bakit siya nagkakaroon ng H11 na error. Yung H11 na yon, ang ibig sabihin niya pag sa Panasonic ay communication error, which is medyo malawak siya na i-repair, kasi nga check mo yung wiring. Pag okay yung wiring, diretso ka sa mga motherboard, sa outdoor, tapos sa indoor din. Ngayon nalaman namin na indoor, kasi nga ang nangyari, nagkaroon siya ng H11 error. Ang nangyayari sa kanya, biglang lumakas yung ikot ng pan sa indoor pan, tapos namamatay. Tapos mamaya bigla na lang nalakas, tapos namamatay. Ngayon explain ko dito,
dito sa ano, wiring diagram. Pasensya na kayo, medyo magulo. Ito yung ano, ang wiring, yan yung mga ano niya, mga connection niya doon sa motherboard. Yan. Pasensya na po kayo, medyo magulo yan. Yun, yung ano, dito sa switch, didiretso yan dito, nakakonect yan siya dito sa optocoupler. Yan. Which is, ang ano niya, siya ang nagko-control sa low, medium, high dito sa pan motor mo. Yan. Ngayon, ang ginawa natin, direct tayo sa, direct tayo to the point. Ang ginawa natin, nagkuha tayo dito ng, galing dito sa diode, dito, ito, rectifier diode to. Tapos dito, diretso siya sa negative. Itong negative na to, dumiretso siya dito sa pulse width modulation IC. Yan. Pagka niya dito sa pulse width modulation niya, at siyempre, ang gagawin natin dyan, yung connection na nandito, dito sa, itong connection na to, na sinukatan natin dito, papunta dito, para titingnan natin kung meron siyang putol, ganon. So, nakita naman natin na okay naman siya. So, ang nakita natin na problema, kasi nakita natin dito na medyo, na okay naman yung connection dito, papunta dito sa, actually sa diode yun dito sa negative na to, pumunta dito, tapos ito, yan, inano natin yan, yung mga connection na yan, dito, positive pala. Pagkatapos, diretso siya dito sa ano na to. Okay naman, may nakuha naman tayong continuity. Dito yun. Ito. At, buzzer test tayo para malaman natin ba, ano. Yan. Ito. Yan, dito yan naka-connect siya dito sa diode na to. Ito yung diode. Yan na yung diode. Yan yung diode. Yan, positive yan dito siya dito sa connection ng fan motor. Ngayon, nakita natin na okay naman, tapos may nakuha naman tayo ditong 300 volts DC. Kasi DC yung nagpapatakbo sa fan motor natin Ngayon may nakuha naman tayo. Ibig sabihin okay yung 300. Pagdating dito sa wala siyang nakukuha dito. Wala siyang nakukuha na voltage na DC. Dito. Yan. Dito banda. So ang niyan, ang nagduda tayo dito sa optocoupler. Yan. Ngayon, ang ginawa natin, kinalas natin yung isa-isa. Yung tatlo, ito. Ito na yon. Ayan. Yan. Tapos yung optocoupler na yan, dito yan nakakonect sa na yan. Which is, yan yung nagko-control sa low, medium, high. Ito. Kung di ako kung di ako nagkamali, low, medium, high yan. O di kaya baliktad, high, medium, low. Basta ang mahalaga po, alam natin na ang problema niyan, ito lang, itong mga optocoupler na ito. Ayan. Nagkakaroon siya ng kasi nga, ang posible na lumabas yung problema na ito sa Panasonic dahil nagkakaroon siya ng fluctuation ng kuryente or pagkakaroon ng problema sa kanilang kuryente, nagbago yan, or di kaya nagkaroon ng kidlat kaya na tamaan to. Ayan ang mga kadalasang sakit nito, yung na optocoupler na ito. Yan pala yung diagram ng optocoupler. Ito. Yan yung niya, yung 1, yan yung anode yan, 1, 2, 3, 4. Tapos number 2 yung cathode, tapos number 3 emitter, tapos 4 collector. Yan yung niya. Tapos dito pagdating sa pinakauna niya, dito nakakonect yan dito sa switch. Yung pindutan ito to.
Ito. Yan. Yan oh. Yan. Yan yung ano niya. Pag ano niyan, pag kukunik yan, ano siya dito sa optocoupler na to para tumakbo siya. Yan, didiretso siya dito sa pag ano ng optocoupler, yan na yung ano siya, mapaandar rin niya yung pan motor sa indoor. Yun. Tapos pinalitan natin ito una. Yung fan nung una malakas yung takbo niya, biglang bugso na sobrang lakas. Tapos pagdating ng nung pinalitan na namin to, medyo ano na siya, medyo kumalma na yung ikot ng fan. Hindi na siya ganong malakas ganoon. Tama na siya. Tapos ngayon pinaandar namin, namamatay pa rin yung fan, namamatay siya. So ang ginawa ko, pinalitan ko ulit yung tatlo na yung pinalitan ko ito. Yan. Nawala nga yung isa na ito eh. Tatlo yan. Nahanapin ko pa. So, ang number pala niyan, ito, 816D na optocoupler. Ayan. Yan na, pag may ma-encounter kayo na problema na ganun, lumalabas yung H11, posible na yun yung sira. Hindi siya send ng signal. Pangalawa, hindi umiikot yung fan. Kasi siya ang may control din sa speed eh. Ayun. Medyo magulo lang yung ano ko. Pero yun nakakonek yung sa ano niyan dito sa pagdating sa diode, sa output ng diode dito sa negative, dumiretso yan dito sa pulse width modulation. Ayan. Dito yan oh. Saan yan? Negative ng diode ito. Yan, negative ng diode. Yan, dito. Kuminek siya dito sa pulse width modulation na ito. Ayan. Ayan o. Ayan. Yan, nakakonek siya sa pulse width modulation dito. IC. Ibig sabihin yan yung power supply niya. Pero pag wala namang kinalaman yan. Kasi ang niyan, pag ganito yung sira, ang sira nito, pag ito yung sira sa IC nito, ang magiging problema mo, wala siyang power. Meron siyang display na nag-ailaw yung LED. So kung mag-ilaw yung LED, ibig sabihin nun ay dapat kung yun ang problema naman, siya. Medyo napalayo tayo, basta yun. Ang fan motor, medyo out of control yung ikot ng fan niya. Ayan, tapos mamamatay siya. Akala nila fan motor. So nagdala kami ito yung luma na to eh. Nagdala kami ng fan motor. Ganun pa rin yung niya, sakit niya. Biglang lalakas tapos mamamatay. So ngayon diretso kami dito sa fan motor ay sa indoor board. Ayun, nalaman namin na indoor board yung sira. Ayun, na-repair namin ang sira. Ito lang yung sira niya, yung optocoupler. Ngayon okay na. Lang yung tatlo na yun. Kasi nga ang nangyari doon, pag magkaroon ng pagbabago sa kuryente or fluctuation ng kuryente, masisira yung optocoupler na yun. Tapos yun na yun. Kasi siya ang may control ng low, medium, high dito sa fan motor. Ito pala yung bawat indoor board natin ay magkakaiba yung design nun ha. May indoor board na gumagamit siya ng AC na fan motor. Ang iba gumagamit ng triac. Di namin na-discuss yung triac, pero gusto kong isama rin sa hindi ko pa na masyadong tawag nito. Na-encounter ko na yun pala, yun ang sakit niya pag magkaroon ng problema. Pero di ko pa alam kung ano pa talaga yung malawak na application ng triac. So ngayon, sunod na video baka i-upload natin. Sa ngayon, ito pala, itong optocoupler, isa din siya sa problema pag magkaroon siya ng sa ibang brand din, ganun din, nagkakaroon siya ng communication error. Pero ang nito, signal kasi yung niya, signal, pero yung sa ilalim nito, meron siyang light emitting diode na send ng send ng signal. Ayan.
Tapos i-isolate din niya yung kurente. Kumbaga, yung secondary tapos primary. I-ano niya, i-isolate niya. Kumbaga, ihiwalay lang niya. Yun yung ano ng yun ang ano niya. Yun ang trabaho ni optocoupler. Ayan, di na tayo mag-ano kasi alam naman natin na yun lang ang sira. Yun lang na laman natin na dito lang problema sa optocoupler niya. Di na natin masabi kung check. Basta ang gagawin nyo lang, diretso na kaagad nyo palitan. Ganun. Yun lang yung number niya, 8160. Pero nagdidepende yun sa sitwasyon ninyo. Kasi, basta yung ang palatandaan niya, biglang bubugso yung ikot ng pan-motor, tapos biglang mamamatay, ganun yung ano niya, sakit niya, tapos nag-error siya ng H11. Minsan lalabas yung sa error niya ng pan-motor, nagsimula sa F. Kanina, diretso kaagad ako sa ano, kaya nahanapan namin ng solusyon. Okay, maraming salamat sa inyong panonood.